Parang di na umuubra ngayon ang kasabihang money can't buy happiness dahil ang ilang Pinoy di nangihinayang gumastos para sa ikasasaya at ikauunlad ng sarili. Narito ang 5 things that are worth your money ng mga Pinoy sa report ni Katrina Son. Hindi nga naman napupulot ang pera, kaya bawat 5 mahalaga. Sa 2023 Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority, lumabas ang mga pangunahing ginagastusan ng mga pamilyang Pinoy. Ito ang top 5. Una, pagkain at inumin. Pangalawa, gastos sa bahay kasama ang mga bills sa kuryente, tubig, pati LPG. Pangatlo ang gastusin sa transportasyon, gaya ng pamasahe, petrolyo at maintenance ng sasakyan. Pang-apat, miscellaneous activities. At panlima, information and communication gaya ng internet connection. Sa TikTok trending ngayon ang tanong kung ano ang 5 things that are worth your money o 5 bagay na hindi nakakahinayang nagastusan. Things worth your money. Number 1, airplane tickets. Number 2, guys, Lucky Cut. Gym membership. Number 4, yung mga herb plants na makikita mo sa grocery. Supplements. Number 1, physical books. Number 2, watches for exercising. Number 3, mic. Number 4, sunblock. Number 5, gym membership. Tinanong din namin iyan sa ilang ordinaryong Pinoy. Number 1, since kakakain lang namin, shoyu ramen from the restaurant that I love. Number 2, pickleball paddle. Number 3, shoes definitely. Number 4, a good backpack. And number 5, coin purse. Yung one po nung anak ko is bike. Second is yung running shoes po kasi po ginagamit ko rin po pan-jogging. Yung third po is yung parang parang DIY gym sa bahay. Fourth is yung food. Food po para po sa pamilya. Then fifth is house and lot para po sa pamilya ulit. Siyempre bahay, kotse, tapos yung makapag-vacation sa Boracay, yan. Tapos siyempre yung pag-aaral ng mga kapatid ko. Then last yung business ng mother ko. Ayon sa isang financial advisor, hindi nakapagtataka ang iba-ibang sagot ng ilan. Nakikita niya itong refleksyon ng nagbabagong pananaw ng mga Pilipino at paggastos at pagpapahalaga sa kanilang kita. I think nararamdaman din talaga ng maraming Pilipino yung pagtaas ng income at kaakibat niyan ay ang pagkakaroon ng iba't ibang mga kagustuhan, no? Yan yung sinasabi natin ng mga life goals. Factor din niya kung nasa ang life stage na ang mga Pinoy. Meron yung mga magre-retiro na, mayroon naman yung mga kakagraduate pa lang, meron naman yung may nesting, ibig sabihin parang nagbumubuo ng pamilya, no? Kakapanganak lang, kakakasal. Dagdag ng eksperto, uso sa panahon ngayon ang kaisipang YOLO o You Only Live Once na naniniwalang mas mainam i-enjoy ngayon ang pinaghihirapang pera. Pero hindi pa rin nawawala ang mga team Yago o You Also Grow Old o nag-iipon para handa sa hinaharap. There should be a synergy between YOLO and Yago. At ang tawag ko dyan ay BOLO, Balance of Luxuries and Obligations. Katrina Son, GMA News.